Hi! Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking YouTube channel. So for today's video, tatalakayin po natin ngayon yung mga dapat gawin habang nag-a-apply ng trabaho. Ito po yung proper way of applying a job. If you will notice, ang dami na pong graduate ngayon from senior high to college na naghahanap na ng trabaho. But, if you will notice din, na iilan lang sa kanila yung natatanggap at iilan lang sa kanila ang nagka-qualify sa trabaho. So, I will give you a tip para naman makatulong sa inyo at mag-guide kayo habang nag-a-apply kayo ng trabaho. By the way, sa mga bago naming viewers, click nyo lang po ang subscribe button and then yung notification bell para updated po kayo sa aming mga video. Okay, for today's video, tatalakay natin ngayon yung mga best way habang nag-a-apply ng trabaho. Meron tayong 10 easy tips when you are applying a job. Halika, samahan niyo ako, talakayin natin ito. Number 1, look for a job hiring that fits to you. May mga job hiring tayo na pwede sa mga fresh graduates, sa mga entry levels, kasi merong tayong mga company dito sa Philippines na hindi na kinakailangan masyado ng experience, and this is best fit para sa mga fresh graduates natin. And then, doon sa mga fresh graduates natin, you can also find or look a job through search engine sa computer para hindi tayo masyadong mag-aksaya ng fare or pamasahe papunta sa ganitong company, sa ganyan. Always make sure na meron talagang job hiring na mahanap nyo through search engine. Number 1 dyan is yung JobStreet. JobStreet.com. Ayan po yung mga job hiring nila from fresh graduate to 1 to 4 years experience, 5 to 10 years experience, hanggang sa malalaki experience na. So, pipiliin ninyo yung trabaho na para sa inyo. You don't have any experience yet, meron po itong nakalagay sa search button na fresh graduate. Yun po yung i-click ninyo at lalabas po doon lahat ng trabaho na para sa mga fresh graduates. And also don't forget kung saan ka graduate, kung high school graduate ka, kung college graduate ka, yung college course mo, tinapos mo, pwede mong i-apply doon. For example, they are looking for office staff, which is if you are a business administration or office management graduate, pwede po kayo doon. Kasi yun po yung natapos ninyo. And if you are the engineer by the course, syempre you will find your engineer by professions. And then makikita po ninyo doon may mga kailangan po nila ng mga engineer na fresh graduates. 2, prepare your resume. So, dapat po, yung resume po na gagawin po ninyo is makatotohanan. Hindi po kailangan na sobrang haba ng resume ninyo. Hindi po kailangan na sobrang dami ng ilalagay sa resume ninyo kasi tatama rin po ang interviewer na tanongin kayo kasi andun na. Saka i-scan lang po ng interviewer yan. Iba pa rin po yung sinasabi ninyo kasi mas doon sila mai-impress. Kung mag-a-apply po kayo through online, make sure na you have a proper, dapat yung number po ninyo is madaling makontak. You can easily contact with. Pwede nyo ilagay yung mobile number ninyo, landline kung meron, and also don't forget the Gmails. Ayun po.
kung mag-a-apply po kayo through email nila, don't forget the Gmail. Dapat yung Gmail po ninyo is nakapangalan din po sa inyo. That's the big, big yes po para sa kanila. Prepare for an interview. If you are being interviewed through phone call, make sure that you have a strong connection or meron kayong signal through phone kasi doon pa lang po i-base po nila kung qualified po kayo. Kumbaga hindi po siya totally doon gaganapin. Kumbaga it's a process para ma-qualified po kayo. Mostly yung mga nag-a-apply sa call center, yun po ang kanilang ginagamit through phone interview. And kung kayo po ay in-schedule through text na pumunta kayo sa ganitong interview, dito papasok yung number 4 where a proper attire or smart casual attire. Nag-a-apply po tayo even though you are applying for a lowest job, kailangan din po na maayos din po ang susuotin ninyo. Po, mag-apply po ng janitor, maids, dapat din po presentable. Hindi po yung madumi. Okay lang po kaya medyo may sira kasi di man mamawasan yan, may mga damit at may butas, pero make sure talaga na kaya nyong dalhin yung damit at susuotin nyo kasi naniniwala po ako na first impression will last. And first impression will last through dress to impress. So yun pala po, isa po siya sa mga factors para ma-hire po kayo sa work. 5. State what is in you. Just be honest. Yun po ang kailangan ng malaking kumpanya, maliliit na kumpanya, or even maliliit na business. Kailangan po honest po tayo. Kung ano po ang nilagay nyo sa resume ninyo, yun din po ang sasabihin po ninyo. Kasi yun po, ang unang-unang tinitignan po ng mga interviewer is kung magtutugma ba ang nakalagay sa resume at yung sasabihin mo. Dapat konektado po yan sa isa't isa. So, always be honest of what you're saying and doon sa resume. Number 6, just wear your proper attitude. When you are interviewing by an employer, just to make sure na may attitude kayo, na goal-oriented at willing talaga kayong gawin ang gusto nila. Kasi doon pa lang po, pag nakita nila na gustong-gusto mo yung job na to, bibigyan ka ng pagkakataon para makuha ang trabaho mo to. And make sure na if you are going to be interviewed, make sure na hindi sila mayayabangan sa iyo. Yun po ang pagkakamali ng ibang mga nag-a-apply. They are bragging of what they don't have. Kaya dun pa lang, X na agad. Then, make sure that you will impress the interviewer. Po ganun. Kailangan pang magpa-impress sa interviewer. Kasi po sila yung first step para mahal kayo at makapasok kayo sa trabaho. Kasi yung mga interviewer na yan, graduate yan ng mga course which is connected sa mga human behaviors, like psychology, mga ganun-ganun, mga development studies, at kaya nilang basahin yung personality mo. Saka kailangan ma-feel nila na ikaw ang hinahanap nila. And hanap po nila yung mga taong mapagkakatiwalaan and best for the position. They are not hiring for a good person that qualifies the position, but they are hiring for the best person that will qualify and suit for that position. So, kailangan ma-feel mo na handa mo silang tulungan
para mapaunlad ang kumpanya. Even though you are applying for a janitor, production operator, an office-based or a production-based, kailangan ma-feel nila na ikaw ang hinahanap nila. Parang nasa Starstruck or sa mga artista search, ang daming magaganda, ang daming may talent, pero hinahanap nila yung pinaka the best. So, make sure that you are one of them when you are applying. Do not ask for the salary first when you are in interview process. Yan yung big no. At yan yung bagay na yung iba ay sumasablay. Pansin, di ba guys? May mga nag-a-apply na tinatanong agad kung magkano sweldo nang hindi pa natatapos yung process ng interview. Man mo agad yung salary mo when you get hired at kung pipirma ka na ng kontrata para sa kanila. Do not ask for the salary first. Oo, kailangan natin ng sweldo, kailangan natin ng kumita, pero it's a big no kung nasa process ka pa ng interview, tinanong mo na agad kung magkano sweldo niya. Yun, kiss ka na agad dun. Number 9, always thank the interviewer pagkatapos kang ma-interview. Bakit ka mo? Kasi naglaan siya ng oras para ma-interview ka, para kilalanin ka, at para makausap ka. Siyempre, may mga bagay tayong sasabihin, yung mga kwentong buhay, mga drama sa buhay, sasabihin natin sa kanila. Kumbaga, sila nakikinig. Kumbaga, kahit hindi kilala ka, napakinig ka nila. So, always take the interviewer after you are being interviewed. So, number 10, and the last, if you are hired, complete all your requirements. Sabi to, kasi bibigyan kayo ng kumpanya ng sapat na araw para kumpletuhin ang mga requirements nila. And if it's urgent, your requirements is to be followed. Of course, just prepare the basic government requirements, the basic company requirements, which is the SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Pero yung mga secondary requirements, if you are fresh graduate, to be followed, kasi yung diploma hindi naman agad nakukuha pagka-graduate mo. Yung transcript of record hindi agad makukuha pagka-graduate mo. So, bibilang pa ng ilang buwan para makuha mo yung ganong requirements. And, just to make sure na if you are hired or if you are applying, make sure that you have enough money for the medical. Napakalaking kumpanya na sila na po ang nagpo-provide ng medical ninyo. Pero may mga company, or usually karamihan mga companies, kailangan sagutin mo yung medical mo. So, ang medical fee range from 300 to 700. I don't think so. Depende sa depende sa requirements ng medical. Kung may HIV test pa ba yun, wala pa ng ganon. Kung may drug test, kailangan pa ng ganon. Just be prepared na lang po. And, if you are not hired, just make sure to go back to the process number 1, kasi tingin ko may mali sa inyo at hindi nyo sinunod tong sinabi ko. So, kung hindi ka na-hired, balik ulit sa process number 1. Then, pag-aralan mo uli yung mga process na yan para make sure na ma-hire ka na. And I hope
na meron po kayong natutunan at naalaman dito sa aking vlog. So ngayon pa lang po, sa mga mag-a-apply, if you will follow this, congratulations, kasi alam nyo na yung process ng hiring at di na kayo mahirapan. Congratulations kasi makakatrabaho na kayo. And doon sa mga hindi na hired, maybe there's a good or better company for you. It's a daily routine, so kung hindi ka na-hire sa isa, you can apply for the others. Kumbaga, kung yung company na yon, kung sa tingin mo yung company na yon is napakaganda, hindi ka na-hire, ibig sabihin, hindi ka para doon. Kung dito ka sa company na sa tingin mo hindi maganda, be thankful kasi ikaw ang kailangan nila. So, yun lang po. Ulitin ko lang po, yung pag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, just click the subscribe button and the bell button para palagi updated. Katanungan, comments, mag-comment lang po kayo at sasagutin po namin yan. Sasagutin ko po yan as much as I can. So, yun lamang po. Maraming salamat po and have a nice day.